yung darara
Amen. Hallelujah. Good morning, House of Prayer. Morning. Amen. Pwede pa kayo sabi sa tuwing mo, good morning. Amen. And Happy New Year. Hello. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sarap po gumising. Naramdam mo yung pag-asa. Ramdam mo yung pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Amen. And right now, pwede po lahat tayo tumayo. At pwede po ba lahat tayo umikot? No? Sa room na to, pwede bang kabayan mo lahat at sabihin mo, Happy New Year. At sabihin mo, another hope this New Year. Hallelujah. Praise the Lord. Meron yung iba, hindi pa ubos yung lechon. Meron yung iba, meron pang aftermath doon sa nangyari nung Christmas. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. And this morning, as we settle down and worship the Lord, let us focus to Him. Let us ask the Lord for His presence. Let us ask the Lord for His power. Amen? You know what? In Luke, after po pinanganak ni Mary si Jesus, sabi po sa isang verse doon, isang phrase doon, and Mary ponder all these things. Amen? Wala pong, ang ganda po na isipin at ating balikan na even si Mary, na ipinanganak si Jesus, she pondered all these things. Tinignan niya lahat, ninamnam niya lahat ng nangyari. At tignan po natin from January up to December, yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Let us ponder all these things with our heart. Na magkaroon tayo ng gratitude heart this morning. I know we have some worries, we have some cases, we have some difficulties in our lives. But right now, our gratitude ay mas mataas, mas rise up kaysa sa mga worries na to. Amen po ba? Hello? Amen? And let us thank the Lord this morning. Atin pong basahin ang salita ng Panginoon in Psalms 100 verses 1 to 5. In 1, 2, 3, make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Next verse. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. Hallelujah. Sige po, atin pong itaas ang ating mga kamay. Let us open our hearts. Let us open our minds to Him. Open our lives to Him. Hallelujah. Father God in heaven, we want to thank you, Lord, for this morning. Salamat po, Panginoon, as we ponder, Lord, everything, Lord, that you've done, Panginoon, from the very start, God. Lord, you've been faithful. You've been so gracious. You've been so good, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. And Father God, ganun din po, O Diyos, sa mga kapatiran namin, Lord, na nasa online ngayon. Salamat, O Diyos, Panginoon, dahil kahit sila'y nasa malayo, Panginoon, Lord, andoon ang iyong presensya, inaabot po sila. And right now, Lord, dito din po, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat, O Diyos, sa inyo pong banal na presensya, Panginoon, na aming nararanasan, Panginoon. Pagpunta pa lang po namin, paggising pa lang po namin kanina, Panginoon. Lord, thank you, Lord, for that presence, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig na wagas, Panginoon. Lord, from the very start, O Lord, hindi ka nagkamali. Hindi ka rin po nabigo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. And Father God, right now, Lord, marapat lamang, Panginoon, na Ikaw ay aming pasalamatan, Panginoon. Marapat lamang, Panginoon, Lord, na amin pong ibalik ang aming pagsamba at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Marapat lamang, Panginoon, Lord, na wala pong ibang maitaas, Panginoon, sa lugar na ito, kundi Ikaw lamang, Jesus. And right now, Lord, we offer to you, Lord, our
big thanks to you, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for dying to the cross, O God, for us, Lord. Lord, to redeem us, O God. And Father God, salamat din po, O Diyos, Panginoon, that right now, O Lord, ipaparanas mo po uli, Panginoon, Lord. Lord, magmula, Panginoon, sa lahat na magmi-minister right now, Lord, you will anoint them, O Lord, going and flowing, Lord, sa lahat ng congregation po namin, Panginoon, Lord. At salamat, Panginoon, Lord, sa matamis, Panginoon, Lord, sa comfort, Panginoon, na nanggagaling sa iyong salita, Panginoon, Lord, it will, O Lord, be done, and it shall come to pass, Panginoon, sa aming po mga buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, Lord. Sige po, Panginoon, malaya ka na kumilos, Panginoon, sa aming po mga buhay, Panginoon. Malaya kang kumilos, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Father God, we humbly come before you, O Lord. That, Lord, not us, but you alone, Jesus God. That without you, we can do nothing, God. Salamat po, Panginoon, Lord. Kung naging tapat ka, Panginoon, from the past, Lord, and up to now, Panginoon, Lord. And Lord, you will be faithful, O God, this coming year once again, Lord. Salamat po, O Diyos, Panginoon. And Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong pong katapatan, Panginoon, na alam po namin, Lord, na hindi po nagmamaliw, Panginoon. And right now, Lord, let us, Lord, teach us, Panginoon, to always put our trust on you, O Lord. To always put our hearts on you, Jesus. Panginoon, ikaw na po, Panginoon, ang bahala, Panginoon, Lord, sa aming pong buhay, sa aming pong bukas, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, nawa, O Diyos, ang aming maparangalan, wala nang iba. At wala nang iba pa, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, it's our hearts, Lord. Thankful. It's our hearts, Lord. Very, very, very thankful, Lord. Salamat po sa buhay. Salamat po sa pamilya, Panginoon. Salamat po sa house of prayer, O Lord. Salamat po sa church na to, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for what you've done and of who you are, Panginoon, our Lord Jesus. And Lord, right now, let us freely serve you. Let us freely give you back the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Amen. Ayan. Pwede po ba minsan pa, pakikamayan nyo yung katabi nyo at sabihin na isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ayan. Grabe. Praise God for the Christmas season. Amen. Amen. Ayan po. So right now, pwede na po tayong maupo. At kung sino man ang gustong magpatotoo, ayan, ng kabutihan ng Lord, I know for the past year, for the whole year, from January until December, ay naging faithful ang Lord. Amen? Amen. Ayan. Sabi po niya sa Psalms chapter 66, verse 16, "Come and hear all you who fear God. Let me tell you what He has done for me." Ayan. Sino dito ang lubos na pinagpala ng Panginoon? Amen. 2025. Grabe. Sobra ka na, 2025. Ganun yung mga bungad natin, di ba? Pero here we are. Standing strong in the Lord. Amen. Amen. Ayan. Sino po ang gustong mag-testify ng kabutihan ng Lord? Pwede po bang pumunta sa harapan? Ayan. May gusto po bang pumunta sa harapan to testify the goodness of the Lord? Voltaire daw, Voltaire. Yan. Sir Voltaire. Yan. Praise God. Sige, Sir Volts. So, hello po, isang maganda at napagpalang linggo po sa ating lahat. Hallelujah. So, sa mga hindi po nakakakilala, kung hindi niyo ako kilala, syempre, kilala niyo ako. And I am Walter Janon Talan po. And now, I am proudly to say po na sa glory at sa grasya ng Panginoon ay isa na po akong licensed professional teacher. Hallelujah. So, yun. I can claim na sa akin yun. I can't claim na ginawa ko yun. I can't claim na pinaghirapan ko yun. Although,
may ginawa ako, pero mas the best talaga yung ginawa ni Lord sa buhay ko. Hallelujah. 'Di ba? Na ini-imagine ko lang noon na minamalit lang ako ng kaklase ko, 'di ba? Na minamalit lang ako ng mga kasama ko sa school. But now, isa na akong LPT. Hindi lang naman kasi yung mga kaklase ko yung nagmamalit sa akin eh. May yung mga teachers ko pa, may nagsabi na, hindi ka makakapasok ng PSU kasi nearsighted ka. Sabi ng tita ko, hindi ka makakapagturo, hindi bagay sa'yo yung maging teacher kasi nearsighted ka nga, mas bagay sa'yo maging call center agent, ganon. Kumbaga, nililimitahan na nila yung mararating ko sa buhay. Pero truly, na si Lord, yung mga kaya niyang gawin ay limitless. Kumbaga, na pagtagumpayan ko yung lahat dahil sa Kanya. 'Di ba? Nasa process ng pag-aaral ko, ang ginamit ko lang po ay isang cellphone lang. Yung mumurahin na cellphone. Online class, lesson plans, files, lahat andun. And nung practice teaching, yun lang din yung ginamit ko. Cellphone lang. But yun yung proof na hindi lahat kailangan mo ng material na bagay para magtagumpay. Nag-review ako, yun lang din. Wala rin akong laptop, 'di ba? I'm not saying na yung mga parents at mga students ay mag-settle sa less. Kumbaga, embrace natin kung ano man yung meron sa atin. Kasi enjoyin lang natin yung process. Huwag natin tignan yung results lang. Enjoyin lang natin yung process. Kumbaga, depressions will come, anxiety will come. Pero, andyan si Lord ginagabayan ka niya nung una pa lang. Kumbaga, ano pa ba yung dahilan mo para sumuko sa buhay? Andyan na si Lord, mula pa lang, di ba? So, yun. I can proudly say din po na hindi po ako tumalikod sa pag-serve kay Lord while nag-aaral. Hindi rin po ako huminto sa pag-serve kay Lord while nagre-review, di ba? Hindi kasi dahil, ang pangit lang kasi ng sitwasyon ng mga generations ngayon. Sorry to say, pero, di ba, na, college na ako, stress na ako, hindi muna ako mag-serve. Di ba? Yun yung, binigyan ka na na opportunity ni Lord na mag-aral. Di ba? Pagpapatuloy lang natin yung pag-serve kay Lord bilang parang susukilan lang natin sa grasya ng Lord, di ba? Pero yun, I can say pa rin na, yun, all glory belongs to God. Kumbaga, soli Deo Gloria sa lahat ng ginawa ni Lord sa buhay ko. Yun lamang po. And praise God. Ayan. Thank you so much, Sir Volts, for sharing your story. Para sa mga hindi po nakakaalam, yung pagka-nearsighted po ni Kuya Volts, ganito po, oh. Pag titingin siya ng cellphone, ganyan. As in, literal talagang near, di ba, Kuya Volts? Ganon. Kaya, grabe talaga ang ginawa ng Lord. And it reminds us that we are not bound by our own limitations. Amen po? Amen. That God can still do great things through simple things. Amen? Amen. Ayan, sige po, meron pa po bang gustong magpatotoo ng goodness ng Lord? Pwede po bang pumunta sa harapan? Ayan, kung meron, yes, Ate Mariel, come on. Sino? Nagtuturo ka. Ayan. Sino pa po ang gusto? Pwede po bang pumunta sa harapan? At kung sino man ang gusto pa pong sumunod, dito na lang po sa harap para malapit lang po ang pagpunta. Ayan. Meron pa po ba? Wala bang ginawa ang Lord sa buhay nyo? Ayan. Ate Adriana, ayan yung mga passers po natin. Ayan, praise God. Sige po, Teacher Adriana. Ayan, sila po ay isa sa mga Sunday school teachers po natin. At ngayon ay isa na talagang ganap na licensed professional teacher. Ayan, palakpakan po natin ng Lord. Good morning po. Ay, sorry po, wala pa akong boses. Hindi ko ma-explain. Nag-thank you lang din po ako kay Lord kasi po, ginawa niya po akong LPT. Nung nagre-review po ako, naki-bargain po ako kay Lord na dapat hindi. Kasi sabi ko, parang, Lord, gawin mo akong LPT to reach more children po. And nung postpone po yung exam, yung 2 months na binigay na yon, hindi na po ako nakapag-review. Kasi may pinagdaanan po yung family namin na wala po si tito ko po. So, yung buong
2 months na yon, a week before lang po ulit ako nakabalik ng review po. So, thank you po ako kay Lord kasi ginawa niya po akong LPT. Lagi ko po kasing prayer na His will and not mine po. So, nagpapasalamat po talaga ako. Tapos sa lahat po na nag-pray po, thank you po kay Nanay L po. Tapos kay Nanay, hindi ko po alam yung pangalan. Thank you po kasi kada makikita po nila ako, nagko-congrats na po sila kahit wala pa po. Thank you po. Ayan. Gusto din daw po ni ate ko. Praise God! Ayan, sige po. Si Ate Eds din. Ate Eds din pangalan nila, no? Ayan, sige po. Si ate naman. Praise God. Palakpakan naman po natin ang Lord sa buhay nilang magkapatid. Um, Good morning po sa inyong lahat. Talaga po, pinasunod ako ng kapatid ko. Sabi po last na pumunta ako dito, nakapag-attend. Sabi ko kanila, pastora, na pag pupunta ako dito, naka-uniform. Pero eto ako, ang haba ng hair ko, guys. Okay po, gusto ko lang pong magpa-salamat kay Lord. Kasi alam nyo naman po, mula umpisa, naging medyo super tough yung pinagdaanan ng pag-apply ko. Na-reject, ganyan. Tapos marami pa nagsabi na baka hindi yan yung path na binibigay sa'yo ni Lord. Pero sabi ko, hindi. Hindi ako ilalagay ni Lord sa posisyon na to in the first place kung hindi ito yung para sa akin. Sabi ko. And then, pagdating namin nung sabi nila nung nag-apply ako na sobra yung quota ng mga female. And then, ako yung nasa halos bottom na ng mga female noon. Gawa ng napapatungan yung paper ko nung nag-apply. And then, bless God kasi sabi nila na sa dami ng male ay mga lalaki na nagbaback out. Kinuha nila lahat ng female na dapat 300 lang. Kinuha nila yung 450 na female. And bless God, isa ako doon sa kasama na yon. Yan. And ngayon, ito, pagpasok ko ng training center, pinangawakan ko yung laging sinasabi ni Bishop Windsor na what you confess, you manifest. Kasi sabi ko that time, gusto ko lang maging natural lang na member doon sa loob. Pero hindi pala yun lang yung purpose ni God. Kasi that time sa loob, hindi man niya ako ginawa na maging staff or battalion staff doon. Kasi that time nagkasakit ako and then nag-back out ako kasi siguro mga 2 weeks ako na mula pagpasok lang ng training center, may sakit na ako. And then ginawa ni God, ni-redirect niya and ginawa niya akong unexpected kasi sabi ko nung bata pa ako, gusto kong matry mag-majorette. Hindi man siya natupad nung high school, nung college, pero tinupad siya ni Lord nung nasa loob na ako ng training. And then sabi ko that time, parang ito yung sinabi ko noon na gusto kong matry mag-majorette. Hindi man niya ginawa nung mga teens pa, ganyan. Pero pinaramdam niya sa akin kung ano yung feeling nung pinangarap ko na yon. And then, nung nasa loob ako, sabi ko, hindi na ako makakapag-church. Walang church doon sa loob. Pero, nag-provide si God. Nagkaroon kami ng swim kung kailan mamimit namin si Lord once a week. And sabi ko, grabe yung kasi hindi ako iniwan ni Lord. Nakala ko, di na makakapag-church kasi bawal ang cellphone, cut lahat, walang communication sa family. Pero siya mismo yung pumasok dun sa loob ng training center para hindi lang ako yung niya ma-reach, kundi mas marami pa siyang ma-reach. At
um, masaya kasi blessed na blessed kasi hindi yung sinishare ko sa inyo ngayon, paano tumakbo yung buhay ko, yung mga testimonies ko sa life, na-share ko rin sa marami naming classmates doon sa loob. Yun po, and eto po ako ngayon, nakatayo sa harap nyo. Full-fledged policewoman na po. At yun po ay, sa grasya ng Panginoon. Maraming salamat po. Praise God. Ayan, thank you so much, Ate Delien. Ayan. Grabe talaga, no? There is power in declaration po talaga. What you confess will manifest. Ayan, dahil meron pong power ang tongue natin sa Proverbs chapter 18, verse 21. Kaya, meron pa po bang gustong magpatotoo ng kabutihan ng Lord? Ayan. Siguro pag sinabi ko itong magic word na ito, may tatayo na dito. Last two! Ayan. Kasi kada kapag ka-last na, maraming tumatayo eh. Ayan, last two na po na magte-testify. Sige, si Sir JD. Yan, palakpakan pa natin ng Lord sa buhay ni Sir JD. Good morning sa lahat. Ang testimony ko is regarding sa aking work. Kasi nung first nag-work ako starting sa Manila. Binigay sa aking position is senior. Wherein mag-handle ako ng mga tao, wala akong experience doon. Tapos, lahat bago sa akin, bagong trabaho na igagamayin, tsaka hindi na ako work from home. Kumbaga, lahat sa akin bago, kukommute, sa office na ako nag-work, yun yung times na lahat na culture shock ako, anxiety na rin kung, Lord, kakayanin ko ba to? Malalagpasan ko ba to? Lord, fit ba ako mag-lead ng team wherein yung mga kasama ko aasa sa akin na magtatanong-tanong sa akin, wala rin naman akong alam. Sabi ko, kakayanin ko ba to? So, yun, pinag-pray ko na Lord, hindi niyo ako papadala dito ng walang dahilan or walang purpose or hindi magbubunga ito. And glory to God na kahit ang hirap ng trabaho na madaling araw ako alis, tsaka uuwi ako gabing-gabi na, hindi ko na nga nakikita yung araw. So, throughout the months na yon na difficulty na yon, nandyan si Shay, yung family ko, para i-support ako. At glory to God, naging permanent na ako sa aking trabaho. Tsaka, yun din, isa rin factor na na born again din yung mga ka-team ko na before kami mag-work, isa rin yun sa ginagawa namin ay mag-pray. Wherein, yun nga, nagbubunga rin ito at saka nakakagana magtrabaho dahil kasama namin si Lord. So, yun lang po. Glory to God. Amen. Praise God. Ayan. Congratulations, Sir JD. Yan. Next naman po ang ating chairman. Yan. Palakpakan po natin ang ating chairman. Magandang araw po sa ating lahat. Gusto kong ipagpasalamat ang kagalingan na ipinamalas ng ating Diyos na magmula nung anniversary natin ay naramdaman ko na ito. Hindi na ako nakasali sa dance at ilang buwan na ako'y naggamot. Praise God. Salamat po sa kanyang word. Doon po sa Jeremiah 30:17 yata. Sabi doon, I will restore your health. Sabi po doon. Kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat. At isa pa, dinagdagan niya muli ang aking
taon. Maraming salamat sa kalakasan at buhay na ipinamamalas niya sa akin. Thank you so much. I praise the Lord at glory to the Lord. Amen. Praise God. Ayan, isa pa raw po. Praise the Lord. Last na lang ito. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Sabi po sa Psalms 100, di po ba? Glory to God. Dahil alam natin na andito tayo, malakas, malusog, pinagpala ng Panginoon. At sa buong taon, makikita natin, andito tayo. Andito tayo na malakas, sa buong taon iningatan niya tayo. Hindi tayo pinabayaan. Pinoprotektan tayo, iningatan tayo. Yun po ang pinapasalamatan ko sa ating Panginoon. At sabi po doon sa Ephesians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. I'll say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all, for the Lord is near. Yun po ang word ni Lord doon sa Ephesians. So, magalak po tayo. Patuloy tayong mapuri sa Panginoon dahil ang Panginoon ay nalalapit na. Ang sitwasyon natin dito sa mundo, harapin po natin. Kasi alam natin ang Panginoon ay nasa atin, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. And I pray next year, this year, sa darating na taon, I pray, pagpapalaya tayo ng Panginoon, iingatan tayo ng Panginoon. Magpatuloy lang po tayo sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Elder Ron. Ayan, sige. Last na talaga. Okay? Sige, Tatay Ferdinand, kanina ka pa dyan nakaupo. Halika na po dito. Ayan. Thank you, Pastor. Short lang po ito, pahabol ko lang po ito. Gagawin ko po ito for the glory of God po. Buong puso po akong nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Diyos, ang Mayawe, Jesus, dahil sa pagmamahal niya po sa akin, sa pag-aalaga niya po sa akin, at pag-aalaga niya po sa akin, at pag-aasikaso po, at lahat po ng aking mga kailangan na binibigay po sa akin. Kaya lagi po akong pinapasayaan ng ating mga Panginoong Diyos at binibigyan po ng kapayapaan. Yun po ang buong puso pinapasalamat ko po. At bagamat meron pong kalungkutan po nangyari sa akin po, taliwala na po akong father, pumanaw na po. Tapos sumunod naman po yung brother ko po. Nakatira po siya doon sa Batangas. Luwas po ako para isa rin po akong mag-ano sa kanya. Mag-aatid po sa uling hantungan niya po. Bagamat sa nangyari po sa akin, masakit po talaga dahil tatatlo lang kami po sa pamilya. Dalawa po lang kami magkapatid na lalaki. Tapos tatay ko po nawala po. Pati yung nag-iisang kapatid ko pong lalaki ay pumanaw na po. Kaya naiwan po nila po ako rito nag-iisa po. Pero bagamat nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Diyos sa po nating Yahweh. Maski wala na po akong tatay dito sa lupa po, meron naman po akong father sa heaven po, ang ating Abba Father, at Father Almighty Yahweh. At wala na rin po akong kapatid, meron na rin po akong brother Jesus, na ating Lord God, ang ating personal Savior Jesus po, na ating lahat po, HOP family. Glory to God po. Maraming salamat. Praise God. Ayan, truly na ang Diyos po natin ay He is the Father to the fatherless. Praise God. Ayan, of course, I will not miss this chance na mag-testify din po ng goodness ng ating Panginoon sa aming buhay. Dahil for this year, ayan, kitang-kita nyo naman po ang kabutihan ng Lord. Diba? Praise God. Ayan. So,
this year, nag-desire po kami ni Pastor Steph na mag-conceive na ng baby since April. Ayan. Tapos, April, May, sorry po kung too much information po ito ha. Pero I just want to detail it para makita nyo talaga kung gaano kabuti ang Lord. Kasi April nag-plan kami, nag-desire kami. Tapos May, hindi ako dinatnan. Akala namin meron na. June 1, dinatnan ako. So, sabi namin, okay, hindi pa will ni Lord ito. Pero ang prayer po namin that time ay kung kailan na lang tingin ni Lord ay ready na kami, ibibigay niya yon. Baka kasi akala lang namin ready na kami, hindi pa pala, ganon. So, yun yung naging prayer namin. After that, June 10, nagkaroon ng prophetic message ng new life sa akin po. So, napaisip ako, pero kinlaim ko na kaagad na yun yung sinasabi ng Lord. And indeed, tuloy-tuloy na po yun hanggang sa advance po kasi kami mag-isip ni Pastor. Nag-prepare na po kami ng pangalan ng pambabae at ng panglalaki, ganyan. So, yung pangalan ng lalaki ay ilang ulit pong nabanggit din sa preaching ni Pas Isra, which is Emmanuel. So, nagtinginan kaming dalawang ganon. Wala pa po, hindi pa po namin alam nung time na yon, ganon. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na yung confirmation ng Lord. Nag-try din kaming magpa-check up. Ready na kami magpa-work up kasi akala namin baka merong problema, ganyan. And praise God, kasi despite me having PCOS, at nung nagpa-test si Pastor Steffi, hindi rin po kagandahan yung naging result, andun pa rin yung gracious ng Lord, talagang as in, yung grace ng Lord na talagang imposible sana na makabuo kami. Pero He made it possible and He made it very on point na nung mismong araw na nagpa-check up po kami, na wala yung doctor talaga namin doon, binigyan niya kami ng wisdom na ituloy yung pagpapa-ultrasound. And you know what? That very day, andoon yung healthy egg. Sabi ng doktor, galingan nyo, ha? Ayun, ginalingan ni Pastor. Ayun, kaya grabe talaga. Kasi alam nyo po, ang egg kasi, ilang araw lang po ang tinatagal niyan sa matres, di ba? Kaya grabe yung yung timing ng Lord, as in very, very perfect timing yung timing ng Lord, na hindi talaga yung will natin yung magaganap, hindi talaga yung according to our timeline, but His time. Di ba sabi nga ni Ate Eds kanina, Ate Edelien, yung pangarap ko nung high school, nung college, nung elementary, hindi natuloy. Pero sa training pala matutuloy yung pangarap niya. Ayan, na maging majorette. Grabe, talagang as in nasa orchestration ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kaya whatever you are going through, if you think like, hindi pa ito yung time sa akin, Lord. Ang tagal-tagal ko na itong pinagpipray, ganyan. Pero ibibigay ng Lord yan kapag hinog na. Amen? Amen. Ayan. Sige po, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Ayan. This year, God has been so good in our lives. Amen po? From January, February, hanggang sa December, dumaan ang mga baha-baha, ilang beses tayong binaha. Pero ang pagpapala ng Panginoon, ang grasya ng Panginoon ay laging nariyan. Amen? We are here standing strong in the Lord. Pwede ko po bang makita ang ngiti ng bawat isa sa atin? Ayan, napakagandang mga ngiti. Isang patunay na napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. This time, let us not miss the chance to praise the Lord, to glorify His name. Amen? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay pong malakpak at atin pong sampahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Okay. Muna bago tayo, Alam kong lahat tayo may ginawa ang Diyos. Amen? Pwede po ba, sabi mo na lang dyan, tanungin mo na lang sa katabi mo, ano yung pinagpapasalamat mo sa Diyos na pinakamatinding pagsubok na dumating sa'yo? At ano ang pinagpapasalamat mo sa Diyos na magandang ginawa ng Diyos sa'yo sa buong taon na to? Sige po, kausapin niyo po ang inyong katabi po. This is your chance para mag-testify na lang sa katabi mo.
lahat po ba may testimony? Lahat po ba may pinagpapasalamat sa Diyos? Sabi nga, di ba, in all circumstances, give thanks to the Lord. Amen? Kunin ko lang yung verse kanina, Bible verse kanina, Psalms 100 verse 4 and 5. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Hallelujah! Oh, we thank you, God. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever
wanting a place to hide the sin's soul. This vagabond, I tried to know my mind, but I just can't read the pride. I'm so interested, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up and turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you just can give them burden, for you will welcome in. From now till I won't streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. You stay one time and found his way back home. Turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because you picked me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Our Savior and our Master. Oh, thank you. Hallelujah. Oh, God. Lord, narito kaming lahat, Panginoon, sa harapan mo, O Diyos. Nagpapasalamat, Panginoon, na sa buong taon, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan. Kailanman ay hindi mo kami iniwan, Panginoon. Lord, na ang daming nangyari, Panginoon. Ang daming pagsubok, Panginoon, sa taon na to. Pero kailanman, O Diyos, hindi mo kami, Panginoon, pinabayaan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Salamat dahil lagi kang nandyan. Ginabayan mo kami, iningatan mo kami, prinotektahan mo kami, Panginoon. Kay Lord, narito ang aming mga puso, Panginoon, na punong-puno ng pasasalamat kung gaano ka kabuti sa buhay namin. Lord, sa mga panalangin namin, Panginoon, na lahat ay sinagot mo, O Diyos. And Lord, na iningatan mo kami, hindi mo hinayaan na mapahamak kami, O Diyos. Lord, walang hanggang pasasalamat sa iyo, Panginoon, na sa buong taon na to, Panginoon, kami ay nakasurvive, O God. Lord, nalampasan namin lahat ng pagsubok, Panginoon. Lord, sa mga nakaranas ng anxiety, depression. Lord, salamat dahil yun ay napagtagumpayan, Panginoon, Lord God. Kaya Lord, narito ang aming awit sa iyo, Panginoon. Narito ang aming pasasalamat sa iyo, O Diyos. The Holy One, give thanks,
Lord has done for us. Give thanks. Yes, Lord. Thank you, Lord, for what you have done, oh God. Lord, for all these years. Lord, you are so good. You are faithful. You are faithful to your promises, oh God. Thank you, Lord. I call you faithful for the promises you've kept and every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. It's when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend we have in Jesus. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. When I think of you blessed me, when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend we have.
What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe. Yes, Lord. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been. What a friend you have been. Oh, what a friend. Hallelujah. Oh, we thank you, God. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your faithfulness. Hallelujah. Come on, church. Let us give our praises to the Lord. Let us give our thanks to the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, you are so good. You are so good. Hallelujah. Lord, Panginoon, punong-puno kami ng pasasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Hallelujah, dahil sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, sa mga ginawa mo, Panginoon, at sa pagkilos mo sa buong taon na to, Panginoon, Lord God. Kaya Lord, we give you all the glory. We give you all the praises. We give you all the adoration. Oh, you deserve. Hallelujah, you deserve our praises, oh God. You deserve our thanksgiving, Panginoon. Lord, for you are so good. For you are faithful. For you are our Savior, our loving God, our Master, our Provider, our Healer. Hallelujah! Hallelujah! Oh, thank you, God. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. And all the glory, honor, and thanksgiving to Him alone. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, God. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, minsan pa. The best love for the Lord.
Kung alam mong mabuti ang Panginoon, bigyan mo siya ng mataas na papuri at pagsamba. Hallelujah! Amen. Thank you, Lord. Pakisabi sa katabi mo, Happy New Year. Hallelujah. Amen. Ilang araw na lang, New Year na. Sige po, tayo po yung makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Church, God is good. God is good. And all the time. Amen. Tunay nga, no, na mabuti, tapat ang ating Panginoon. At ngayong umaga, sa pagtatapos po ng ating taon, it's our last Sunday of the year, atin pong pag-usapan. Ayan, merong injured na worship team. Hallelujah. Atin pong pag-usapan ang pagiging grateful, mapagpasalamat. A grateful heart. Sabihin nyo nga po, a grateful heart. Ayan, isang pusong or pusong mapagpasalamat. Amen? At tunay nga naman na sa pagtatapos ng taon, gaya ng ating ginawa kanina sa testimonies natin, na ating dakilahin ng Panginoon, na ating ibigay sa Diyos yung pagpupuri, yung pasasalamat, dahil sa lahat ng kanyang ginawa ngayong 2025. Amen? Amen? God is good ba ngayong 2025? Amen? Amen. Hallelujah. Sige nga po, 1 Chronicles chapter 16 verse 34. Ang sabi ng Bible, "O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3 again. "O give thanks to the Lord, for He is good." Minsan pa, "O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." Ito hong binasa natin ay galing mismo sa isang tao na ang tawag sa kanya, a man after God's own heart. Si King David, si Haring David, ito ay kanyang nasambit. Sabi niya, magpasalamat sa Panginoon, magbigay ng pasalamat sa Panginoon dahil siya ay mabuti at ang kanyang habag ay magpakailanman. Sinabi ito ni Haring David nung kanilang nakuha ulit yung tinatawag na Ark of the Covenant. Pinagawa ng Diyos kay Moises, yung Ark of the Covenant, nagsisimbolo yon ng presensya ng Panginoon, nagsisimbolo ng covenant, ng tipan, ng katapatan ng Diyos sa Israel. Ang Ark of the Covenant, nagsisimbolo din siya ng paghahari ng Diyos sa kanilang bansa. Na-capture yon. Nawala yun sa kanila for more than 20 years. Pero sa araw na ito, sa pagkakataong ito, dahil ginamit ng Panginoon si Haring David, at sinabi niya sa mga tao, "O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." Nararapat lang na dahil tapat ang Diyos, dakila ang Diyos, tapat siya sa kanyang mga pangako, dapat lang nabigyan siya ng papuri dahil siya ay mabuti, ang kanyang habag ay magpakailanman. At lahat po tayo ngayong umaga, may rason para magpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi man tayo nakapag-testify, kanina dito lahat, dahil kung nag-testify tayo, baka sa New Year na tayo matatapos, Pero lahat tayo, may mga personal testimonies tayo, na may ginawa ang Panginoon sa buhay mo. Mula January 1 hanggang ngayong araw na ito, meron kang hindi makakalimutan na ginawa ng Panginoon. Ito man ay pagsubok, ito man ay probisyon, ito man ay kagalingan, ito man ay mabubuting bagay, lahat ng yan. Sabi ng Bible, all things work together for good to those who love Him. Dapat lahat ng bagay ipagpasalamat sa Panginoon. Atin pong pag-uusapan, 3 bagay sa buong chapter 16 ng Chronicles. Be grateful. Number 1, be grateful for His presence. Isa pang slide. Sabi ng verse 1, they brought the ark of God and set it in the midst of the tabernacle that David has erected for it. Then they offered burnt offerings and peace offerings before God. Yan po yung itsura ng ark. Wala tayong TV. Yan po yung itsura ng Ark of the Covenant
Nagsisimbolo yan ng presensya ng Panginoon, ng paghahari ng Panginoon, na hanggat kasama nila ang Ark of the Covenant, kasama din nila ang Panginoon. Na kapag kasama nila ang Ark of the Covenant, sila lagi ay magtatagumpay, sila lagi ay pagpapalain ng Panginoon, magpapaalala sa kanila yung covenant ni Lord, yung tipan ng Panginoon na ang Diyos ay mabuti kailan paman. At salamat sa Panginoon, sa buong 2025, kasama natin ang kanyang presensya. His very presence. Yung presensya ng Panginoon mula January 1 hanggang ngayon, hanggang 31, kasama natin. And every Sunday na nandito tayo, we are celebrating the presence of God through our worship. Nandito tayo every Sunday para sambahin ng Panginoon. Hindi ka nandito every Sunday para ikaw ang mabless. Actually, nandito ka every Sunday para i-bless mo si Lord. Sunday is not about us. It's not about you. It's not about your concern. It's not about your problem. It's not about your blessing. Sunday is all about God. Kaya marami umaalis ng church kasi sa church namin ganito eh. Sa ibang church, mas magaling yung mga worship team doon. Mas magaling yung mga pastor doon. Mas okay yung mga tao doon. Mga kapatid, ang church na ito at ang Sunday service ay hindi para sa'yo. Ang pagsamba ay hindi para sa'yo. Ang pagsamba ay para lang sa Panginoon. Amen? Na tuwing nandito tayo, nare-remind tayo mula Monday hanggang Sunday, mabuti ang Panginoon. Sinasamahan Kanya araw-araw. Si David, nung bumalik ang Ark of the Covenant, sabi niya, they offered burnt offering and peace offering before God. Kaya yung pagpunta natin sa church, hindi lang oras yung dala natin. Hindi lang panahon mo. Kaya huwag kang magmamadali na umuwi. Amen? Hindi lang kung anong bagay ang dala mo. Lahat ng mayroon tayo, yung binibigay natin sa Panginoon, yung worship natin, yung testimony natin, yung giving natin, para yan sa Panginoon. At si David, pag nagbigay sa Diyos, hindi basta-basta yan. Kaya ganun din po tayo. I-celebrate natin every Sunday. If God's presence excites us on Sunday, it will shape our lives on Monday. Kapag tayo ay mapagpasalamat, kapag nasa atin ang presensya, dama mo ang presensya ng Panginoon ngayong Sunday na ito, magtutuloy yan hanggang bukas, hanggang Martes, hanggang Miyerkules, hanggang next Sunday. Kapatid, sinamahan ka ng Panginoon. His abiding presence kasama mo araw-araw. Hindi mo man minsan nafe-feel. Hindi mo man nakikita. Hindi mo man nararamdaman, pero nandyan lagi si Lord. Kaya magpasalamat tayo. Lord, Ikaw ang aking Emmanuel. Ikaw ang aking kasama. Ang presensya mo ang nagpapalakas sa akin, nagpapatibay sa akin. Amen? Yung pagsubok ngayon, hindi mo yan kakayanin. Yung pagsubok bukas, hindi mo yan kakayanin. Yung pagsubok next week, malamang hindi mo yan kakayanin. Pero salamat sa presensya ng Panginoon. Siya ang kalakasan natin. Siya ang sandigan natin. Siya ang kanlungan natin. Thank you for His presence. His abiding presence. Thank you for the Holy Spirit. Nandyan lagi. Kasama mo. Hindi ka iiwanan at hindi ka pababayaan. Number 2. We need to be grateful for what He has done. Yung ginawa ng Panginoon, sa isa pang slide. Verse 12. Anong sabi ng verse 12? Remember the wonders. Remember His marvelous works which He has done. His wonders and the judgment of His mouth. Verse 15. Remember His covenant forever. The word which He commanded for 1,000 generations. Ating ipagpasalamat sa lahat ng Kanyang ginawa sa atin. May ginawa ba ang Diyos sa buhay mo? Amen? Lahat tayo, may ginawa ang Panginoon. Pasalamatan natin yon. At paano mo pasalamatan? Alalahanin natin. By remembering. Alalahanin mo, ano yung mga nangyari this year sa'yo?
Pwedeng lumubog ka na. Pwedeng hindi ka na nagpatuloy sa buhay mo. Pwedeng kinuha ka na ni Lord. Pwedeng sumuko ka na. Pero the moment na nandito ka, pakismilean ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, God is good. Hallelujah. For what He has done, alalahanin natin. Higit sa lahat, alalahanin mo ang mga ginawang mabuti ng Panginoon sa iyo. Yes, ngayong taon, ang daming problema. Yes, ngayong taon, ang daming alalahanin. Yes, ngayong taon, ang daming takot na dumaan sa buhay mo, na naisip mo, na nasa puso mo. Pero, kung ating isusuma total, tama ba yon? Kung ating ito total, lahat ng mga nangyari sa buhay mo, mas lamang pa rin ang kabutihan ng Panginoon. Yes, may mga prayers ka na hindi na sinagot ng Panginoon, pero marami ka ring prayers na sinagot ang Panginoon. Kaya alalahanin natin, ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi niya, remember His wonders He has done. Remember His covenant. Yung covenant, ito yung ang tinutukoy niya kay Abraham. Pag sinabing Abrahamic blessing, it speaks of pagpapala. Tuloy-tuloy na henerasyon, walang katapusan, Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya ang Diyos sa buhay natin, alalahanin natin, He is a covenant. He is a covenant, ang tawag doon, yung yung tapat siya sa kanyang covenant. Pag si Lord kasi nakikipagtipan, yung tao pwedeng bumitaw Pero si Lord, hindi yun bibitaw. He is a covenant-keeping God. Amen? Once sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Kaya nga may Bible Di ba? Yung Bible, hindi yan mapapalitan. Marami tayong textbook, napalitan na yan. Hindi na parehas yan sa 10 years ago, 20 years ago. Pero yung Bible, ilang taon yan, ilang daang taon na yan. Pero walang isang salitang napalitan dyan. Bakit? Covenant ni Lord dyan. Nakatali si Lord sa kanyang salita. Kung anong nakalagay sa mga salita niya, gagawin niya. Matutupad. Amen? Matutupad. Mawala man tayo sa mundong ito, tutuparin ng Panginoon. Alalahanin natin yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Lahat ng kagalingan, lahat ng probisyon, lahat ng pagpapalaya, lahat ng kalakasan. Amen? Ano man ang ginawa ng Diyos sa buhay mo ngayong taon, alalahanin natin, maging grateful tayo. Lord, salamat. Amen? Salamat, Panginoon. Dumaan man ako sa hirap, dumaan man ako sa apoy, dumaan man ako sa pagsubok, nandyan lagi ang iyong katapatan. Remembering fuels thanksgiving. Kapag naaalala mo lagi, paggising mo sa umaga, Lord, salamat, buhay pa ako. Pagtulog mo sa gabi, Lord, salamat, buhay pa ako na matutulog at buhay din akong magigising. Nagpapalakas pala sa atin. Kapag inalala natin lahat ng ginawa ng Panginoon, fear loses its power. Diba? Kapag nagpasalamat ka, yung takot, mawawalan siya ng kapangyarihan. Bakit? Nagpasalamat ka na sa Panginoon. Let us remember and be grateful for what He has done. Next slide. Let's be pakibalik. Let us be grateful for His, what? Goodness. Yung kanyang kabutihan. Sige, sa pang slide. Give thanks to the Lord for He is good. His mercy endures forever. Yung grace, biyaya. Pag sinabing grace, yung bagay na hindi mo deserve, ibinigay ng Panginoon. Pag sinabing mercy, bagay na deserve mo, hindi ibinigay ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Tayo, ang dapat sa atin, kapag nagkasala tayo, consequence. Parusa ng Panginoon. Once na nagkasala ka, parusa, kahirapan, kamatayan, sumpa, yun ang darating sa atin. Kasi nagkasala tayo But because of His mercy, yung dapat natanggapin mong parusa, yung dapat natanggapin mong parusa at saka yung consequence ng kasalanan mo, hindi ibinigay ng Panginoon. Ang tawag doon, habag. Salamat sa kanyang habag at ang habag niya ay magpakailanman. Psalm 145 verse 9, the Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works.
Mabuti ang Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay. Ang kanyang habag ay nakikita sa kanyang mga ginagawa. The moment na nandito kayo, nakatingin kayo sa akin at kayo ay buhay, salamat sa habag ng Panginoon. Pag sinabing God is good, hindi ibig sabihin na madali ang buhay. Pag sinabing God is good, yes, may mga pain. May mga trials, may mga suffering, pero yung suffering na yan, may purpose kung bakit nangyari yan. At ang atin lamang gagawin, magpasalamat, magtiwala. Ating pwedeng ipagkatiwala yung ating 2026 sa Panginoon. Bakit? Mabuti ang Diyos. It is His nature, it is His character, na mabuti ang ating Panginoon. Mayroong pag-asa kahit mayroong kahirapan. Salamat dahil mabuti ang Panginoon. Salamat dahil mahabagin ng Panginoon. Nandito tayo ngayon, pinagpapala pa rin ng ating Panginoon. At dahil sa kanyang kabutihan, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, pwede tayong magtiwala sa Kanya, sa Kanyang nature, sa Kanyang character, that He is our good God. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Panginoon. Hallelujah. A promise that does not end. Ano sabi niya? His mercy endures forever. Ang habag ng Panginoon nandyan araw-araw. Kanina testimony time. Magbibigay ako ng testimony ko. Ako ay 2 weeks or more than, ako po ay diretsong puyat. Nagkasakit pa ako ng 2 weeks, ubo-sipon. And then last Sunday, ako po ang nag-preach. At ang pagpipreach po ay hindi lang ito. Matindi po ang preparation ng preaching, And after ko po nag-preach ng morning, tumakbo po ako ng hapon. At 1:30, pumunta ako sa Tulyao para mag-guest speak, Nag-guest speaker po ako sa isang church doon. Pag-uwi ko ng bahay, at ako ay naligo dahil pupunta ako sa isang event, at meron pang event. 4 po ang event ko nung Sunday, Ako po ay umuwi ng 3 a.m. na nung Sunday, ng Monday. So napansin ko namula yung mata ko, yung left eye ko namula dito. Sabi ko baka lang sa shampoo kasi pangatlong ligo ko na nung araw na yun eh. So umalis ako and then umuwi ako ng madaling araw. Monday, sabi ko bilhin lang ako ng pangpatak eye mo, baka sore eyes, pero hindi nagbumuta yung mata ko. And ang unang suspect ko, baka mataas ang BP ko. Baka high blood ako kasi may lahi po kaming high blood, And nagpa-BP ako kay Jeros nung gabi nung Monday. And charan! 180/120 ang aking blood pressure. Ang baba, 180, 120. So, kinabukasan, dinala ko ang sarili ko sa ospital ng 900 lang yung pera ko sa bulsa. Kasi akala ko, pag kinuha ako ng BP, resetahan ako ng gamot, ng maintenance or what, tapos uwi na ako. Hindi pala ganon. Pinabili ako ng gamot, pero relax po ako Pagdating ko sa Nazareth, 180, 120 pa rin yung BP ko. And gamot, 2 gamot kaagad. After 1 hour, 160/110. Bumaba ng konti. Sabi ng mga nurse, mataas pa rin sir. Isa pang gamot. After 1 hour, 170/120 ulit. Ang taas. Sabi ng doktor sa ER, mag-ECG ka na. ECG, sabi ko, ang pera ko, 900. Nag-ECG ako. Andun lang, nakarelax lang ako. Sabi, hindi ka ba nahihilo? Ito yung delikado Hindi ako nahihilo, hindi ako difficulty in breathing. As in, wala. Very normal. Kaya ko pang tumakbo, actually. So, nandun lang ako, nakahiga ako doon. In-ECG ako. Tapos sabi niya, magpa-cardio ka. So, andun ako ng 12, nakauwi ako 7 p.m. kasi 6 p.m. yung cardio ko. So, niresetahan ako ng maintenance for 20 days at ikaw ay magpapat-lab test. At ang bayad, 700. 700. Doon sa cardio. 900 lang yung pera ko. Kaya nag-phone na friend ako. Sabi ko, friend, ikaw nang bahala sa bill ko sa ospital, uwi na ako. Sige, sabi niya, to follow na lang. At salamat sa Panginoon. At sabi nung cardio, walang koneksyon yung pagpula ng mata mo sa taas ng BP mo. Sabi niya, walang koneksyon yan. Yun pa naman yung ginamit ni Lord para ma-alarm ako na mataas yung BP ko. Kung napansin niyo, nagpapapayat po ako. Kasi mag-aasawa na ako sa 2026
Naniwala naman kayo. Pero i-declare natin, malay nyo, di ba? Hallelujah. Ako po ay nasa weight loss journey, for magti 3 months na siya. Kaka-re-enroll ko sa gym nung 17. So parang magti 3 months na ako na sa gym. So active ako sa gym. Nag-gym ako ng 1 hour and 30 minutes, 6 days a week. Ako ay nagbabasketball. Ako ay nagwo-walking ng 10,000 steps a day. Kaya hindi ko ine-expect na ganun kataas yung BP ko. And last week, 2 weeks ago, sabi ko, pahinga muna ako sa gym. Nagsusore yung muscle ko. Hindi muna ako magbabasketball kasi nga namula yung mata ko. Siguro, kung nag-gym ako at nag-basketball ako ng 180, 120 ang BP ko, baka ngayon nandyan na ako sa harapan ninyo. Pero salamat sa kabutihan ng Panginoon. He is our Savior. He is our Redeemer. Amen? He is our healer. He is our provider. Kaya alalahanin natin, kung ang Diyos nagpagaling kahapon, magpapagaling siya ngayon, magpapagaling siya bukas. Kung nag-provide siya kahapon, magpo-provide siya ngayon, magpo-provide siya bukas. Kung sinamahan ka niya kahapon, sasamahan ka niya ngayon, sasamahan ka niya sa 2026. Ganyan kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Isa pang slide. Past failures cannot exhaust it, and the future needs will not outlast it. Yung habag ng Diyos, hindi kayang pantayan ng mga failures natin. Hindi kayang ubusin ng mga failures natin o rin mga pangangailangan natin. Ganyan kamahabagin ang Diyos natin. Isa pang slide. And sabi niya, God's goodness never changes and God's mercy never runs out. Yung kabutihan ng Panginoon, hindi magbabago yan. Ano man ang gawin mo ngayong year o next year, hindi magbabago yan. Ano man ang sitwasyon mo, hindi magbabago yan. At ang habag niya ay umaapaw araw-araw. Psalms 100 verse 5. Sa pang slide. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generation. Mabuti ang Panginoon, ang habag niya ay magpakailanman. And the truth here, sa ibang translation, His faithfulness, yung kanyang katapatan ay magpapatuloy. Kaya kung tapat ang Diyos sa buhay mo, tapat din ang Diyos sa mga anak mo, sa salinlahi mo, or gaano man kahaba pa ang mundong ito, tapat pa rin ang Panginoon. Kung pinagpapala ka niya at pagpapalain ka niya, pagpapalain niya ang pamilya mo, yung mga anak mo, yung mga apo mo, yung mga kaapu-apuhan mo, pagpapalain ng Panginoon. A thankful heart recognizes that all good things comes from the hand of the sovereign God. And without His mercy, nothing good is possible. Alam niyo po yung anecdote ng thankful heart, ng gratitude, pride. Mapagmataas, kaya ko na to eh. Magaling naman ako. Yung 2026, kung kinakaya ko nga ng 2025, sa talino ko, sa galing ko, kakayanin ko rin yon. Pride. Ang sabi ng Bible, pride goes before destruction. Pero ang pusong mapagpasalamat, nare-recognize natin na ang Diyos ang naghahari sa buhay natin at ang kanyang habag ay nandyan lagi, araw-araw. Amen. Amen. God is good all the time and all the time. Hallelujah. Mabuti ang Panginoon. Tapat ang Panginoon. Wala kang ibang gagawin ngayong umaga. Magpasalamat sa tapat at mabuting Diyos. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Once again, let us sing the goodness of God. Yung kanyang kabutihan, yung kanyang presensya, sinamahan ka araw-araw at sasamahan ka pa rin niya. Alalahanin natin lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Ngayong 2025, pwede ba sa puso mo, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon? Salamat, Lord, sa pamilya ko. Salamat, Lord, sa mga anak ko. Salamat, Lord, sa mga leaders ko. Salamat, Lord, sa church.
Salamat, Lord, sa trabaho. Salamat, Lord, sa mga pastors. Lord, salamat sa mga taong ginagamit mo para pagpalain ng buhay ko. At magpasalamat tayo sa goodness ng Panginoon. His love and His mercy. His steadfast love. Hindi natitinag na pagmamahal ng Diyos sa'yo. Pagpasalamat mo sa Kanya. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will Sige, ibigay mo yung worship mo kay Lord. of the goodness of God. He deserves our praises. He deserves our worship. All my life you have been faithful. Sabihin mo nga yan sa Panginoon. Habang inaalala mo yung mga nagdaang araw, nagdaang buwan. Lord, you are faithful. Lord, you are good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Say it again. All my life, Lord. 'Cause All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Minsan pa, sabihin mo kay Lord, Lord, I love you. I love you, Jesus. I love you, Father. I love you, Holy Spirit. Thank you for your abiding presence, Lord. Thank you for your mercy that endures forever. Close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, Lord, hallelujah. All my life, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running Yes, Lord. after me. Ang kabutihan mo, Lord, nag-overflow, nag-overtake sa buhay ko. Hindi ka nagpabaya, Panginoon, ngayong taon. Nag-provide ka, Panginoon. Hindi ka nagkulang sa bawat isa. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after Yes, me. Lord. Hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Minsan pa, With my life laid down, I surrender now. I give you. sige, bigay mo sa Panginoon lahat ng takot, lahat ng concern, lahat ng worries mo. Ibigay mo yan kay Lord at papalitan niya ng kanyang kabutihan na nag-uumapaw sa puso mo ngayong umaga. You have been faithful.
Minsan pa, habang nakataas ang ating dalawang kamay sa Panginoon, as our sign of surrender to God, a sign of our gratitude to God. Thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Gaya ng sabi ni Haring David, give thanks to the Lord, for He is good. His mercy, His steadfast love endures forever. Salamat, Panginoon. Sa pagtatapos ng taon, wala kaming ibang gagawin kundi ang magpasalamat. You are our sovereign God. Ikaw ang hari, Panginoon, ng buhay po namin. Ikaw, Panginoon, ang master ng buhay namin. At salamat, Lord, hindi mo hinold ang mga blessings na para sa amin. Salamat, Lord, dahil yung mga judgment na dapat tanggapin namin, Lord, hindi mo ito binigay. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoong Jesus. Kaya ngayong umaga, nag-uumapaw ang mga puso namin at ang mga bibig namin ng pagsambit. Salamat, aming Panginoon. Salamat, aming Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Holy Spirit. Come on, let us worship the Lord. Let's give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Come on, hallelujah. The best clap for the Lord. Kung mabuti sa Lord sa'yo ngayong 2025, come on. Hallelujah! Amen. Praise God. Muli palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Pastor Israel Magbanwa. Thank you, Lord, kasi inangatan mo po si Pastor at pinagaling mo siya. And today is Thanksgiving and pwede po bang makarinig ng isang thank you, Lord? Ayun. And praise God po, no, because He is truly an amazing God who has sustained us all throughout 2025. Na kung babalikan po natin yung mga nangyari sa buhay natin this year and even the past years, yung mga mapa-small man o big battles, small wins o big wins, silent battles, or yung loudest battle sa buhay natin, mga challenges na napagdaanan natin, but God has given us the strength and God has given us the victory over all those challenges. Kaya ngayon, nandito po tayo, nakatayo, nagpupuri at nagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. And ito ay patunay na never tayong iniwanan ni Lord. Amen po ba? And God has provided all our needs. God has protected us sa lahat ng uri ng kapahamakan. And truly, God deserves all the glory, all the honor, all the praises, and all the thanksgiving. Amen? And one way na may papakita po natin yung pasasalamat natin, yung pagbibigay natin ng praise kay Lord is through our giving. Sa pamamagitan po ng pagbibigay, we are saying, thank you, Lord. And we are being obedient to His word. Our act of giving is a reflection of our grateful heart. And also, kapag nagbibigay po tayo, we show God that we trust Him. Because He is a trustworthy God. Amen? We can look ahead and trust Him for what's to come in 2026. And even po, sa remaining 3 days ng 2025, because
our God is able to do more in a second what we are not able to do for a lifetime. And to share with you my personal testimony, last year po, sabi ng doktor sa akin, meron daw po akong endometriosis and 1% na lang daw po yung chance ko na magbuntis. Pero tignan nyo naman po, 100%, buntis na buntis tayo ngayon. And truly, God is a waymaker, miracle worker, promise keeper. Amen? He is able to turn our 1%, even 0% chance na maging 100% reality. So, as we prepare our tithes, as we give back our tithes and offering, let us give with grateful hearts. And as sons and daughters of a generous Father in heaven who we can never outgive. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Truly, Lord, you are good. You are good. You are good. You are faithful. You are loving. You are merciful. You are gracious, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil iningatan mo kami, ginabayan mo kami sa buong 2025. Hindi mo kami pinabayaan, Lord God. You have provided all our needs. You have protected us, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Lord, we acknowledge that you are the source of everything we have, Panginoon. Na kung wala ka, wala rin po kami, Panginoon. Lord, thank you. We want to thank you for the ability, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin to produce wealth, Panginoon. Kaya ngayon, aming Ama, marapat lamang po, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang pasasalamat through giving back our tithes and giving our offering, Panginoon. And Lord, as we give you, Lord, nawa, Panginoon, may we give a smile on your face, Panginoon. And nawa, Panginoon, sa pagbibigay namin ito, Panginoon, may pakita namin sa iyo, Lord God, yung pagtitiwala namin, Panginoon. Because, Lord, we know that you are the God who sustains us, Lord God. Ikaw ang Diyos na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na tapat. And Lord, even Lord God, the unanswered prayers of 2025, Lord God, we can hope for a brighter 2026, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kasama ka namin all throughout this years, Panginoon. And even for the coming year, ikaw pa rin ang kasama namin, Panginoon. And Lord, continue to bless this money, Panginoon, these offerings, Panginoon. Bless our families, bless our church, bless our country, bless our children, Panginoon. Bless our pastors, Panginoon. Bless our friends, bless our work, bless our businesses, bless the students, Panginoon. Bless everything we have, Panginoon. And to you alone belong all the glory, honor, praises, and highest thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay magbigay ng may kagalakan because God loves a cheerful giver. Ayan, are we so blessed with our last service this year?
Church, hello! Alam ko po, medyo marami na po tayong gustong pag-usapan sa mga sa bagong taon na paparating. But of course, alam ko rin po na grateful po tayo sa Panginoon. Amen? We were able to give because we were given. Ayan, dadako naman po tayo sa ating announcement. Sa mga gusto pong magbigay ng kanilang tithes and offering, we also accept your offerings through our online accounts. As you can see on your screen, yung GCash po natin and CIMB account. Next. Ayan, of course, hindi po matitigil ang House of Prayer sa panalangin. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating panalangin. Yan po ay tuwing Biyernes po, 6:00 ng gabi. Hindi po yan tumitigil at maging ang ating anointing service na every last Friday of the month po. Next. Ayan, of course, I know, maingay ang ating GC last time dahil ang dami pong nakapasa na member ng mga House of Prayer. Ang dami na po natin mga sir and ma'am. Pwede po bang tumayo ang aking mga tatawagin? Sister Charlene Ruth Solis Erto. Ayan, congratulations po for passing the September 2025 licensure examination in psychometrician. Andito po ba sila, Sister Charlene? Okay, mukhang wala po. Ay, next po yung kakatestify lang po kanina. Hindi na daw po Voltaire ang itatawag sa kanya. Dapat sir na daw po. Tandaan niyo daw po yan. Ayan, si Sir Voltaire. And of course, ang ating Sunday school teacher, Mary Jo Gardos Erto. Ayan, ang ating mga teachers. And yung kakatestimony lang po ulit kanina, si Sister Adriana Roy Tumanan. Ayan, congratulations po. And of course, ang ating member na nasa Manila, si Amor Mia Perez. Congratulations, Mia, if you're watching. Ayan, 5, a total of 5 passers. Amen. Hallelujah. Glory to God in the highest. Truly, He is faithful to His promises and His word. Meron pa po ba? A video. Okay, may I all ask our attention, wow, to our screens.
Okay, sige po, atin pong i-declare ang favor ng Panginoon sa mga buhay po natin. In 1, 2, 3, in the name of Jesus. I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of generation that is experiencing God's favor, immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, conditions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ating patuloy na tanggapin ang masaganang biyaya, pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang pag-ibig, pagpapatawad ng ating Panginoong Kristo, ang paggabay ng Holy Spirit sa mga buhay natin. At sa linggong ito hanggang sa pagtatapos ng taon, lalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Lord, minsan pa, salamat o Diyos sa lahat po ng iyong ginawa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hindi ka nagkulang, hindi ka nagpabaya, Panginoon. Nandyan ang habag mo, nandyan ang awa mo, nandyan ang pagmamahal mo, Panginoon, sa amin. At Lord, naranasan namin ang masaganang biyaya mo, Panginoon, ngayong 2025. And we know, Lord, na kung sinamahan mo kami this year, sasamahan mo rin kami sa 2026, Panginoon. Hindi man po namin alam, Lord, ang mangyayari, Lord God, sa 2026. Pero, Panginoon, we are rest assured, Lord, in your love, Panginoon, in your presence, in your hope, Lord God, na makakaya namin, magagawa namin, dahil ikaw ang Diyos na kasama namin, na nagmamahal sa amin. Patuloy, Panginoon, amin kang binibigyan ng papuri at pagsamba, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy New Year po, House of Prayer. And see you po next Sunday, isang bago at pinagpalang taon. Mga anak, magmano sa